Arkitekto. Kung ang iyong hanap buhay ay ang gumuhit, maaari na kaibig-ibig ang iyong guhit. Hindi naman. Ang kadalasan kong ginaguhit ay mga gusali. Yung loob nito at yung paligid. Kung ganoon ay mayroon ka bang gusali na naiguhit ngayon sa iyong panahon? May iilan din na isa ako sa mga nagdisenyo at tumulong sa pagpaplano. Napakahusay! Ngunit ngayon pa lamang ulit ako susubok gumuhit ng larawan ng tao. Kung ganoon ay espesyal pala ito. Hmm, Ganun na nga, Celeste. Kahit sa tawag lang, feeling ko ngumingiti siya. Special talaga to. Iniisip ko pa lang na idadrawing si Celeste, hindi ko na mapigilan ngiti ko. Teka, ba't ba ako ngiti-ngiti? Nagdadrawing lang naman ako. Madalas ko naman to ginagawa. Ewan ko ba? Basta. Maaari mo akong bigyan ng hudyat kung tayo ay magsisimula na. Saglit lamang at kukuha lang ako ng kagamitan. Kumuha ako ng papel at lapis sa drawer at sinuot ng salamin ko. Long night, ha? Well, sa totoo lang, madalang talaga ako mag-drawing ng portrait. I can't remember kailan yung last ko na drawing nito. Most of the time ay plans for the establishment lang ang dinadrawing ko eh. Pero dahil nga walang any means para makita ko si Celeste, susubukan ko ulit and alam ko naman na magiging maganda result nito for sure. Syempre, ako na to eh. Napakayabang. Maaari mo akong bigyan ng hudyat kung tayo ay magsisimula na. Kumuha ako ng salamin at saglit na inayos ang kasuotan. Akin na yung inayos ang aking tindig at pinadaanan ng mga daliri ang aking buhok habang nakatitig sa aking refleksyon. Habang nakatitig ay hindi ko maiwasang ngumiti. Magkakaroon na si Ellie ng kaalaman sa aking pisikal na kaanyuan. Ito ang kauna-unahan na ilalarawan ko ang aking sarili sa isang tao. Kadalasan ay ibang tao ang naglalarawan sa aking imahe. Hindi ko alam kung tama ba ang aking gagawin at mga sasabihin pero sana ay maganda ang kahinatnan nito. Ayan, maaari na tayo magumpisa. Bigyan mo ako ng hudyat kung handa ka na. Ang mangyayari lamang ay iyong ilalarawan ang iyong sarili sa akin. Handa na, Ellie. Okay, game. Ang aking buhok ay itim na itim. May kintab at ang haba nito ay hanggang siko. Ang hati naman nito ay sa gitna at kadalasan nakapuyod ng bahagya ang kaunti o iilan na buhok mula harap hanggang likod. Sa buhok pa lang medyo mahaba na yung explanation. Kaya ang ginawa ko ay ni-sketch ko na lang muna at tinype yung mga importanteng detalye sa laptop ko. Sketch muna para ilalagay ko na lang yung mga na-note ko na importanteng detalye pagtapos. Mukhang di ko rin itong matatapos ngayon. Siguro bukas ko na lang sabihin kay Celeste na tapos na. Kung hindi mo naiintindihan o di kaya'y hindi malinaw ang aking paglalarawan ay maaari mo akong bigyan ng hudyat at akin itong uulitin. Maayos naman at naiintindihan ko, Celeste. Mabuti kung ganoon. Para mapadali ang ating komunikasyon ay mayroon akong ituturo sa'yo na bagong salitang Ingles. Gusto ko yan. Ano yon, Ellie?
Kapag naghudyat ako ng salitang okay at go, continue, ang ibig sabihin ay maaari ka nang magpatuloy. Maaari mo bang ulitin, Ellie? Okay. Okay. Ano ang kahulugan nito? Ito ay nangangahulugan na sige o maaari ring ayos. Okay. Ano naman ang isa pang Ingles na salita? Ang susunod naman ay go, continue. Go, ko, ano uli yun, Ellie? Ano na lang? Go na lang. Ano naman ang kahulugan ng go? Ang ibig sabihin naman nito ay magpatuloy. Okay. Madali talaga matuto ito si Celeste. Siguro matalino to. Sa bagay, mamamahayag siya sa taong 1898 at alam kung paano ipaglaban ang karapatan ng mga kapwa niya. For sure matalino nga. Hindi ko alam kung nailalarawan ko ba ito ng maayos sapagkat hindi ko alam kung paano ilalarawan ang sarili gamit lamang ang telepono at kung hindi ka nito nakikita. Okay, maaari na tayong tumungo sa muka. Ang hugis ng aking mukha ay bahagyang bilog at ang kulay ng aking balat ay kayumanggi. Okay. Ang aking mga mata ay katamtaman lamang ang laki at ang gilid naman nito ay may bahagyang tulis at kalaliman. Ang mga salamin naman nito ay kulay kayumanggi ng bahagya. Maraming nagsasabi sa akin na isa sa mga tampok sa akin ay ang aking mata. Tuwing ako ay nasisiyahan ay makikita rin daw ito sa aking mga mata. Go on. Ang akin namang mga pilik mata ay mahaba at matataas. At ang pilik mata naman sa ilalim ng mga mata ay maayos ang mga linya at may haba ng kaunti. Okay. Ang aking ilong ay may malumanay at maayos na hugis. Hindi masyadong matangos ngunit tama lamang sa proporsyonado ng aking muka. Okay. Ang aking labi naman ay may tamang kapal, hindi masyadong manipis at may tamang kurba. May iilan-ilan na nababati ang aking labi sapagkat tila ito raw ay may kaunting ngiti kahit na hindi ito nagpapakita ng ngiti. Saglit na wala si Ellie kaya napatigil ako sa pagsusuklay ng aking buhok. Bakit kaya? Okay. Go. Ang aking kilay naman ay itim na itim at tama lamang ang kapal. Hindi masyadong manipis at ang arkada nito ay nakaayos. Okay. Ayun lamang. Mayroon ka pa bang kinakailangan na detalye, Ellie? Parang wala naman na. Tinitignan ko ang sketch na nagawa ko. Meron bang mga tiyak na detalye na gusto mong idagdag o baguhin sa paglalarawan? Ayun lamang, Ellie. Maayos ko bang naisalaysay sa iyo ang iyong mga kailangan? Oo, Celeste. Maayos at naintindihan ko naman ito. Sketch pa lang pero
Kita ko na at alam kong maganda. Maganda si Celeste. Iyon na ba itong naiguhit, Ellie? Hindi pa ang kabuuan. Pero kahit hindi pa ito buo ay litaw na ang iyong kagandahan, Celeste. Ano iyon, Ellie? Napakaganda mo, binibining Celeste. Gusto mo ba makita yung next part? Click mo lang yung join sa tabi ng subscribe.